Mapagpalang araw po sa ating lahat. Nawa ay malayo tayo sa anumang uri ng kapahamakan. Narito po uli tayo para patuloy kayong bigyan ng mga mahahalagang gabay at exam reviewer na kakailanganin nyo para sa pag-renew ng inyong mga lisensya, na kung saan ay patuloy na isinasagawa sa lahat ng ahensya ng LTO. Kaya ang channel na ito ay patuloy na nagbibigay ng mga gabay at reviewer na actual nyong makikita sa pagkuha ng CDE validation exam para mas mapadali at hindi na kayo maabala sa LTO office. Ano ang dapat mong gawin pagkatapos mag-park at bago bumaba ng sasakyan? Ilagay sa neutral ang sasakyan. E-switch ang parking brake. Lahat ng nabanggit, mag-ayos ng buhok at damit. Tamang sagot, e-switch ang parking brake. Maaari ka bang magparada sa loob ng interseksyon? Depende kung may traffic enforcer o wala. Hindi. Depende sa sitwasyon ng trapiko. Oo, tamang sagot, hindi. Saan ka hindi maaaring gumamit ng busina? Sa harap ng palengke o anumang pamilihan. Sa harap ng kampo ng militar. Sa harap ng istasyon ng pulis. Sa harap ng ospital o klinika. Tamang sagot, sa harap ng ospital o klinika. Sa interseksyon, ano ang iyong gagawin kung may sumusunod sa iyong sasakyang pang-emergency? Huminto sa gitna ng interseksyon. Bagalan ang pagpapatakbo. Tumawid sa interseksyon muna bago magbigay daan. Huwag magbigay ng daan. Tamang sagot, tumawid sa interseksyon muna bago magbigay daan. Maaari bang gamitin ang isang child restraint system kung ito ay expired na kahit maayos pa ang kondisyon? Depende sa klase ng sasakyan. Oo, depende sa kasarian ng bata. Hindi. Tamang sagot, hindi. Sino ang di sakop sa ilalim ng Republic Act No. 10,666 o Children's Safety on Motorcycle Act? Mga batang matatangkad para sa kanilang edad. Mga batang nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Mga batang nag-aaral sa pampublikong paaralan. Mga batang kasama ang kanilang magulang. Tamang sagot, mga batang nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Ang isang fabricated na kompartimento na lagayan sa likod ng upuan ng motorsiklo na itinuturing na isang aksesorya ng motorsiklo. Customized top box, trailer hitch, saddlebags, box, fuel tank bag. Tamang sagot, customized top box. Maaari bang bigyan ng 10 taon na lisensya ang isang driver kung ito ay mayroong muli o traffic violation? Hindi. Depende sa severity ng traffic violation. Depende sa dami ng traffic violation. Oo, tamang sagot, hindi. Saan mo maaaring ireklamo o i-contest ang pagkakahuli sa iyo? Sa tanggapan ng pulis, sa tanggapan ng adjudikasyon, sa hukumang unang dulugan, sa Korte Suprema. Tamang sagot, sa tanggapan ng adjudikasyon. Ano ang dapat gawin ng isang driver pagkatapos niyang mag-overtake sa isang sasakyan? Bumusina ng malakas, bumalik sa orihinal na lane ng maingat, bagalan ang pagmamaneho, cut ang sinusundan na sasakyan. Tamang sagot, bumalik sa orihinal na lane ng maingat. Saan dapat ilagay ang plaka ng isang sasakyan? Sa likod lamang ng sasakyan, sa gilid ng sasakyan, sa harap lamang ng sasakyan. Isa sa harap at isa sa likod ng sasakyan. Tamang sagot, isa sa harap at isa sa likod ng sasakyan. Kailan maaaring gumamit ng telepono habang nagmamaneho? Pag mabagal ang takbo ng sasakyan. Pag may mahalagang tawag sa trabaho. Pagtawag sa mga awtoridad para i-report ang krimen o aksidente. Pag nakahinto sa stoplight. Tamang sagot, pagtawag sa mga awtoridad para i-report ang krimen o aksidente. Ang 30 araw na suspensyon ng lisensya sa pagmamaneho ay ipapataw kung kasangkot sa isang aksidente ang driver, kung lasing ang driver habang nagmamaneho, kung nahuli ang driver na nanunuhol ng enforcer, kung nabigo ang driver na bayaran ng kaukulang multa sa loob ng 15 araw. Tamang sagot, kung nabigo ang driver na bayaran ng kaukulang multa sa loob ng 15 araw. Saan napupunta ang mga siningil na pera mula sa Motor Vehicle Users Charge, MVUC? Ang nakolekta na pera ay ginagamit sa pagsasaayos ng kalsada, ginagamit sa operasyon ng HTG, napupunta sa bulsa ng mga kurap na politiko,
Napupunta sa pasahod ng mga empleyado ng LTO. Tamang sagot, ang nakolekta na pera ay ginagamit sa pagsasaayos ng kalsada. Ano ang kahulugan nito? Bawal kumaliwa, papalapit sa rotonda, bawal mag-U-turn, bawal lumiko. Tamang sagot, papalapit sa rotonda. Alin sa mga sumusunod ang maaaring magresulta sa away kalsada? Paggamit ng turn signal, pagliligo, pag-overtake ng mabilis sa sinusundan na sasakyan, pagsunod sa itinakdang speed limit, pag-cut sa ibang motorista at pagtutok sa mga ito. Tamang sagot, pag-cut sa ibang motorista at pagtutok sa mga ito. Maaari bang gamitin ng duplicate o kopya ng lisensya sa pagmamaneho? Depende sa kalidad ng kopya ng lisensya. Hindi. Oo. Depende kung professional or non-professional license. Tamang sagot, hindi. Ano ang dapat mong gawin kung paparating sa isang matalas na kurbada? Bilisan pa ang takbo. Bumaba ng sasakyan. Huminto pansamantala. Magmabagal. Tamang sagot, magmabagal. Kung huminto ka sa interseksyon, anong kulay ng ilaw trapiko maaari kang gumamit ng telepono? Wala, ang paggamit ng cellphone ay ipinagbabawal kahit nakahinto ang sasakyan sa isang interseksyon. Green, yellow, pula. Tamang sagot, wala, ang paggamit ng cellphone ay ipinagbabawal kahit nakahinto ang sasakyan sa isang interseksyon. Alin sa mga ito ang layunin ng pagkolekta ng Motor Vehicle Users Charge, MVUC? Para pondohan ang research and development ng ahensya, para sa pasahod ng mga empleyado ng LTO, para sa pasahod ng mga pulis sa HPG, para pondohan at maiwasan ang pagkasira ng mga kalsada. Tamang sagot, para pondohan at maiwasan ang pagkasira ng mga kalsada. Saan mo maaaring iparada ang iyong sasakyan? Sa lugar na walang nagbabantay, sa itinakdang lugar ng paradahan, sa harap ng gate ng kapitbahay, sa tabi ng interseksyon. Tamang sagot, sa itinakdang lugar ng paradahan. Ang paggamit ba ng cellphone ay bawal habang nagmamaneho? Depende kung may enforcer o wala. O, kung ang driver ay hindi gumagamit ng wireless na pandinig at mikropono na gadget. Hindi, basta nasa kaliwang kamay ng driver ang cellphone. Depende sa lugar at oras. Tamang sagot, oo, kung ang driver ay hindi gumagamit ng wireless na pandinig at mikropono na gadget. Sino ang may unang karapatan kung magkasabay na dumating sa interseksyon ang dalawang sasakyan na nagmula sa magkasalungat na direksyon? Ang sasakyan sa kanan, ang mas mabilis na sasakyan, ang mas malaking sasakyan, ang sasakyan sa kaliwa. Tamang sagot, ang sasakyan sa kanan. Kailan mo maaaring ipahiram ang iyong lisensya sa pagmamaneho? Kailanman ay hindi pinapahintulutan. Kung ang hihiram ay iyong anak o magulang. Kung ang hihiram ay mas bihasa magmaneho. Kung ang hihiram ay magandang babae. Tamang sagot, kailanman ay hindi pinapahintulutan. Maaaring isuspinde ang rehistro ng sasakyan kung ito ay madami ng traffic violation ang driver ng sasakyan. Ang sasakyan ay makakasira sa pampublikong kalsada. Pangit ang driver ng sasakyan. Pangit ang kulay ng sasakyan. Tamang sagot, ang sasakyan ay makakasira sa pampublikong kalsada. Salamat sa panunood, pa-subscribe po at panoorin ang kasunod na video.